Sa iba pa ring balita, nangalampag ang ilang militante sa Chinese Embassy sa Makati. Sa gitna ng pag-isnab ng China sa hiling ng Pilipinas, dadalhin ang usapin ng Panatag Shoal sa International Tribunal for the Law of the Sea. Saksi si Marisol Abduraman. Sa kanilang pagsugod sa Chinese Embassy kanina, ipinonotesta ng mga militante ang pagmamatigas umano ng China sa usapin ng Panatag o Scarborough Shoal. Kahit pinigilan ng mga gwardya, hindi natinag ang mga relihista. Nagpintura pa sila sa kalsada. Ang Panatag Shoal, tinatawag na ngayon ng DFA na Baho de Masinloc o sa ilalim ng bayan ng Masinloc sa Zambales para igiit ang historical claim ng Pilipinas. Pero patuloy ang pagmamatigas ng China. May soberanya raw sila sa naturang shoal, kaya wala raw silang nakikitang dahilan para pagbigyan ang hiling ng Pilipinas na sumangguni ang dalawang bansa sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. At kasunod ng protesta kanina, hiniling nila sa gobyerno ng Pilipinas na tiyakin ang kaligtasan ng mga tauhan nila sa Chinese Embassy. Wala pang tugon ng gobyerno ng Pilipinas kaugnay rito, pero tungkol sa stand-off, hindi pa raw tumitigil ang DFA sa pakikipag-usap sa China. We're in touch with our Chinese counterparts to still find a peaceful and diplomatic solution. Nasa panatag pa rin ang BRP EDSA at dalawang Chinese maritime surveillance vessel. We are trying to defend and protect not only our territory, not only our sovereignty, not only our sovereign rights, but also the marine resources that are there. And we are doing this as best as we can with our capabilities. Sa pagsnab ng China sa ITLOS, tila lumalabong pag-asang marisolba ang standoff sa Panatag Shoal sa lalong madaling panahon. Pero ang DFA, umaasa pa rin na maayos ang gusot ng Pilipinas at China sa mapayapa at mabilis na paraan. Sa gitna ng tensyon sa Panatag Shoal, patuloy na iginigit ng AFP na walang kinalaman dito ang nagpapatuloy pa ring balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Samantala, nasa kustudiya na ng mga pulis ang 3 sa mga suspect sa pamamaril sa bahay ng negosyanteng si Bobby Aguirre na ikinasawi ng 3 niyang bodyguard. Hawak naman ng DSWD ang isa pang suspect na menor de edad. Saksi si June Veneracion. 3 ang arestado at isa ang sumuko sa 4 na suspect na hawak ng pulisya sa pamamaril sa compound ng may-ari ng Bangko Filipino na si Bobby Aguirre sa Las Piñas City noong Sabado de Gloria. Isa sa kanila, kinilalang si Edgar Alan Peñafuerte, na kasama umano sa pagplano sa pagdanakaw at siya umanong nag-recruit sa 3 iba pang naaresto. Menor de edad ang isa sa mga suspect, kaya ito over na sa DSWD. Bagamat nakuna ng CCTV, ang talagang susi raw sa investigasyon ay ang naiwang scooter na na-trace ng PNP na pag-aari ng isa sa mga naaresto. Nagkaputukan sa loob, mabilisan silang tumakas, naiwan yung motor. Yan ang walang perfect crime, may naiiwan talagang bakas. 3 bodyguard ng negosyante ang patay sa krimen, pero ang nakikitang motibo ng mga pulis. Ang lumabas dito na talagang pinaka-main motive nila ay magnakaw. And this explains why doon sa taxi na kasama doon sa convoy ng mga magnanakaw ay may 10 sako, empty sacks, at may acetylene torch. Maybe they assume that Mr. Aguirre has lots of money. Pero para sa kanyang kampo, si Aguirre raw talaga ang totoong target ng mga suspect. Tanong nila ngayon sa pulisya, paano mahuhuli ang iba pang suspect kung isinapubliko na ang 4 na kasama sa grupo? Sa ngayon, hindi kami pwede mag-relax, as I said, kasi ang paniwala namin ay ang si Mr. Aguirre ay target pa rin. Kahit pa nasa kamay na ng PNP ang 4 na suspect, malaking trabaho pa rin ang kinakaharap nila. Dahil may 11 suspect pa rin ang hindi natutunton, kahit pa tuloy-tuloy daw ang manhunt operation. Kabilang sa mga pinaghahanap pa ang utak daw ng grupo na kinilalang si Norberto Doktor at isang alias Bagwis na isa umanong NBI agent. Ang mga naaresto naman, sinampahan na ng 3 counts of murder. June Veneracion ang inyong saksi. Isang barangay captain mula sa Zamboanga, Sibugay na dumadalo lang sa isang conference ang nasawi matapos pagbabarilin sa Pasig. Saksi si JP Soriano. We don't know, and still now we are here in front of him.
Patay sa pamamaril ang biktimang kinilalang si Ajid Yusuf sa kanto ng Sergeant Jose Maria Escriva Drive sa barangay San Antonio, Pasig City. Isa sa mga balang tumama sa biktima, tumagos hanggang sa isang salon sa kabilang kalye. Papasakay raw si Yusuf noon ng bus na maghahatid sana sa kanya sa tinutuluyang hotel sa Maynila ng pagbabarilin. May narinig akong putok, yung ang maya-maya nung paglingon ko, yung nakabulagta na yung isa. Kasama niya mga kapwa barangay captain dahil may conference sila rito sa Maynila. Pero wala ni isang nakakilala sa salarin. Isa pang kasama ang nadapisan ng basyo ng bala. Akala ko ako ang natamaan. So, nagganon ko. Ayon sa kanya mga kaanak, mabait at wala raw kaaway si Yusuf na itinuturing din daw na maaasahang leader sa kanilang lugar. Hindi na po siya dapat pumunta dito. Dahil alam niyo po kung gaano ka-critical sa Zamboanga, Sibugay Province, pero wala pong kayang gumawa sa kanya doon. Then, siya po yung kinikilala doon at wala pong makakagawa sa kanya. Bakit dito pa sa Maynila? Wala siyang kaaway kahit kailan. Sorry po. Gusto ko po makauwi agad doon sa amin. Hindi yan pwede abutan ng 24 hours. Di kalayuan sa crime scene, natagpuan ang ilang balang di pagamit, magazine at basyo ng bala na posible raw na nahulog ng salarin sa pagmamadali. Sisilipin daw ng pulisya ang CCTV na nakapwesto sa harap ng crime scene para sa posibleng pagtukoy sa suspect. Dahil leader ng komunidad si Yusuf, inaalam ng pulisya kung may kinalaman sa politika ang pagpatay sa kanya. Parang babae daw, no? Naka-jacket ng itim. Nakatalikod daw nung makita nila. Examinin po ng ating ballistic expert, no? Para ma-determine kung kanino naka-lisensya o sino yung may-ari ng baril na ginamit. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantala, pinangangalagaan ngayon ng mga taga-Quirino ang isang kuwebang itinuturing na sagrado. Layon po nilang masagip mula sa pagkaubos sa kamay ng mga motorista ang mga buto ng kanilang mga ninunong nakalagak doon. Narito po ang report. Ordinaryong kuweba kung titignan pero may ikinukubli palang misteryo. Kwento ng mga taga-Nagtipunan Quirino, 4 na siglo na raw nakararaan nang maging piping saksi ang Skeleton Cave sa isang matinding pagsubok sa lalawigan. Time na nagkagutom po kaya dyan na po nila inilagay yung katawan nila at dyan na po sila namatay. Sa kuwebang ito inilagak ang labi ng halos 100 katutubong ilongot. Itinuturing na sagrado ng mga katutubo, di basta-basta makakapasok sa kuweba. Araw-araw ring may nagbabantay sa kanilang mga ninuno, tulad ng grupo ni Juanito na halos 30 taon na raw nagbabantay sa kuweba. Awa na makakaya ida makaanap ni makabiyay do. Ugin imido pug tuyo kabo ito. At siya intang-tang damin di makamasya namin si manab. Bago pa mabigyan ng pahintulot na pumasok sa kuweba, kailangan munang suungin ng mga dadalaw ang pagtawid sa ilog at pag-akyat sa bundok. Sa kabila nito, marami pa rin naman ang nagsasadya. Pero may ilan daw na umabuso. Noong 1998, may mga bisitang nagbitbit ng mga buto. Dahilan upang kumonti ang mga ito. Una pong kinolekta po nila yung mga bungo. Bungo po ng mga andyan. Opisyal ay pinagbawal ng lokal na pamahalaan ang pagkuha sa mga buto noong taong 2002. Huli man, umaasa mga katutubong masasagip ng hakbang ang mga natira sa kanilang mga ninuno. Ano ba di awan na anuan na de pangangan tulang di bugakat mito tan katakitan mi maman ide. Para sa saksi, Steve Dalisa nagulat. Saksihan mamaya. Kotseng kasali sa drag race sa North Carolina sa Amerika sumabog. Kotse namang na-aksidente sa Brazil, lumipad sa ikalawang palapag ng bahay. Comedy King Dolphy dapat daw maunang tanghaling national artist bago sina Nora Honor at Dilma Santos. At mga kandidata ng Miss Bikini Philippines nagpasiksihan sa kanilang pagharap sa media. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi! Ang buong Pilipinas